Sa isang tahimik na baryo na napapaligiran ng malalawak na palayan at matataas na punong kahoy ay nakatira ang isang matandang lalaki na kilala ng lahat bilang si Lolo Tasio. Kilala siya sa buong lugar hindi lamang dahil sa kanyang edad, kundi dahil sa kanyang kakaibang pamumuhay at sa mga lihim na tila siya lamang ang nakakaalam. Ang kanyang kubo ay nakatayo sa gilid ng kagubatan kung saan bihira ang naglalakas loob na pumunta kapag sumasapit ang gabi. Matagal nang may usap-usapan sa baryo tungkol kay Lolo Tasio. Sinasabi ng ilan na siya raw ay dating mangangahoy na nakatagpo ng mga nilalang sa kagubatan. May nagsasabi naman na minsan siyang nawala ng ilang araw at nang bumalik ay tila nagbago ang kanyang kapalaran. Ngunit hindi kailanman ipinaliwanag ni Lolo Tasio ang tunay na nangyari sa kanya. Tahimik lamang siyang namuhay kasama ang kanyang mga alagang manok. Marami siyang panabong, ngunit may isang manok na hindi niya kailanman ipinapakita sa mga tao. Ang manok na iyon ay itim na itim ang balahibo, matalim ang mata, matibay ang tindig. Kapag ito ay tumilaok tuwing madaling araw ay tila may kakaibang bigat ang hangin sa paligid. Ang manok na iyon ay pinangalanan ni Lolo Tasio na Bantay. Ngunit sa lihim ng matanda ay alam niyang ang manok na iyon ay hindi pangkaraniwan. May nakatagong kapangyarihan na hindi dapat malaman ng karamihan. Maraming taon na ang lumipas mula nang mangyari ang isang kakaibang pangyayari sa buhay ni Lolo Tasio. Noong siya ay bata pa at malakas pa ang katawan, ay madalas siyang pumapasok sa malalim na bahagi ng kagubatan upang mangahoy. Isang araw habang siya ay naglalakad sa gitna ng makakapal na puno ay may narinig siyang kakaibang ingay mula sa itaas ng isang matandang punong balete. Hindi iyon tunog ng ibon, hindi rin iyon tunog ng hangin, parang isang nilalang na nagmamasid mula sa dilim. Hindi nagtagal ay may nakita siyang isang unggoy na kakaiba ang anyo. Malaki ang katawan nito. Ang mga mata ay tila may talino ng tao. Nakaupo ito sa isang sanga habang tahimik na nakatitig sa kanya. Hindi gumalaw si Lolo Tasio. Alam niyang may kakaiba sa nilalang na iyon. Maya-maya ay bumaba ang unggoy mula sa puno. Dahan-dahan itong lumapit sa kanya. Hindi ito agresibo. Sa halip ay tila may nais itong ipakita. Huminto ito sa harap ni Lolo Tasio at may inihulog sa lupa. Isang maliit na bagay na kumikinang sa sinag ng araw na dumadaan sa pagitan ng mga dahon. Isa itong agimat. Napayuko si Lolo Tasio at dahan-dahan niya itong pinulot. Ang agimat ay tila yari sa lumang metal na may kakaibang ukit. Nang mahawakan niya ito ay nakaramdam siya ng kakaibang init sa kanyang palad. Pagtingala niya ay wala na ang unggoy. Nawala ito na parang usok sa hangin. Mula sa araw na iyon ay nagsimula ang pagbabago sa buhay ni Lolo Tasio. Hindi niya alam kung bakit ngunit tila lumakas ang kanyang pakiramdam sa mga bagay sa paligid. Parang may gabay siyang hindi nakikita. Pagkalipas ng ilang taon ay nagkaroon siya ng isang sisiw na kakaiba ang ugali. Mula pa lamang sa pagiging sisiw ay matapang na ito. Hindi ito natatakot sa ibang manok. Hindi rin ito sumusuko sa anumang laban. Habang lumalaki ang manok ay napansin ni Lolo Tasio na kapag hawak niya ang agimat ay nagiging mas mabangis at mas matatag ang manok. Doon niya napagtanto na may kaugnayan ang agimat ng unggoy sa kakaibang lakas ng manok. Hindi niya ito sinabi sa kahit kanino. Lumipas ang maraming taon at naging alamat sa baryo ang mga panabong ni Lolo Tasio. Kahit matanda na siya ay marami pa ring nagtataka kung bakit ang kanyang mga manok ay tila hindi matalo sa laban. Ngunit walang nakakaalam na ang tunay na lihim ay nakatago sa isang manok na hindi pa niya inilalabas sa sabungan. Ang manok na Bantay. Isang gabi habang tahimik ang buong baryo ay may dumating na estranghero sa harap ng kubo ni Lolo Tasio. Ang lalaki ay nakasuot ng maitim na damit at tila pagod mula sa mahabang paglalakbay. Kumatok ito sa pinto ng kubo. Dahan-dahan itong binuksan ni Lolo Tasio. Nagkatinginan ang dalawa sa ilalim ng malamlam na liwanag ng lampara. At sa sandaling iyon ay tila may kakaibang tensyon sa hangin. Dahil ang estranghero ay tila may alam tungkol sa lihim na matagal nang itinatago ni Lolo Tasio. And ang pagdating ng lalaking iyon ang magsisimula ng isang kwento na magbabago sa kapalaran ng mahiwagang panabong na manok na may agimat ng unggoy. Tahimik ang gabi sa baryo. Ang malamlam na ilaw mula sa lampara sa loob ng kubo ni Lolo Tasio ay bahagyang tumatago sa siwang ng pinto. Sa labas ay nakatayo ang estranghero na tila matagal nang naglalakad sa dilim ng kagubatan. Matagal silang nagkatitigan. Hindi agad nagsalita si Lolo Tasio ngunit naramdaman niya na may kakaibang pakay ang lalaking iyon.
Hindi karaniwan ang pagdating ng isang tao sa kanyang bahay sa ganitong oras ng gabi. Ang estranghero ay may matalim na mga mata. Parang may hinahanap. Sa wakas ay bahagyang binuksan ni Lolo Tasio ang pinto at pinagmasdan ang lalaki mula ulo hanggang paa. Ramdam ng matanda ang kakaibang bigat sa paligid na parang may dala itong lihim na matagal nang nakabaon sa nakaraan. Pumasok ang estranghero sa loob ng kubo. Sa loob ay payak lamang ang lahat. Isang lumang mesa, 2 bangko, ilang gamit sa pang-araw-araw na pamumuhay. Sa gilid ng kubo ay may maliit na kulungan kung saan nakapahinga ang ilang panabong na manok. Ngunit ang manok na si Bantay ay wala roon. Nasa likod ng kubo ang tunay na kulungan nito. Isang kulungang gawa sa matitibay na kahoy na ginawa mismo ni Lolo Tasio upang walang ibang makalapit dito. Tahimik ang estranghero habang nakatingin sa paligid ng kubo. Parang sinusuri niya ang bawat sulok. Si Lolo Tasio ay nanatiling nakamasid lamang. Sa kanyang dibdib ay may bahagyang pag-iingat. Marami na siyang karanasan sa buhay at alam niya kung kailan may kakaibang nangyayari. Makalipas ang ilang sandali ay umupo ang estranghero sa bangko sa tabi ng mesa. Ang ilaw ng lampara ay tumama sa kanyang mukha. May marka ng matagal na paglalakbay ang kanyang anyo. Ang kanyang mga mata ay tila may hinahanap na matagal na niyang sinusundan. Sa katahimikan ng gabi ay tila mas naging mabigat ang hangin sa loob ng kubo. Si Lolo Tasio ay dahan-dahang naupo sa kabilang bangko. Sa sandaling iyon ay may tila kakaibang pakiramdam na bumalot sa matanda. Parang may paparating na pangyayari na hindi na maiiwasan. Sa likod ng kubo ay marahang gumalaw ang isang anino sa loob ng kulungan. Ang manok na si Bantay ay gising. Tahimik itong nakatayo sa loob ng kulungan habang ang mga mata nito ay tila nakatitig sa direksyon ng kubo. Parang nararamdaman nito ang pagdating ng isang tao na may dalang kakaibang enerhiya. Ang hangin ay bahagyang gumalaw sa paligid ng kagubatan. Ang mga dahon ng mga punong kahoy ay marahang kumaluskos. Sa ilalim ng liwanag ng buwan ay tila may mga aninong gumagalaw sa malayong bahagi ng kagubatan. Parang may mga nilalang na nagmamasid. Si Lolo Tasio ay biglang nakaramdam ng bahagyang init sa kanyang dibdib. Nandoon ang agimat na matagal na niyang tinatago sa ilalim ng kanyang damit. Ang agimat na ibinigay ng mahiwagang unggoy maraming taon na ang nakalipas. Sa bawat paglipas ng sandali ay tila mas umiinit ito. Parang may babala. Sa labas ng kubo ay may mahinang hangin na dumaan sa paligid ng kulungan ni Bantay. Ang itim na manok ay bahagyang gumalaw. Ang mga mata nito ay kumislap sa dilim. Sa sandaling iyon ay tila nagising ang isang kapangyarihan na matagal nang natutulog. At sa gitna ng katahimikan ng baryo ay nagsisimula nang gumalaw ang kapalaran ng mahiwagang panabong na manok ni Lolo Tasio na may agimat ng unggoy. Malalim ang gabi sa baryo, tahimik ang kapaligiran. Ang hangin ay marahang dumaraan sa pagitan ng mga puno sa gilid ng kagubatan. Sa loob ng kubo ni Lolo Tasio ay nananatiling mabigat ang katahimikan. Ang estranghero ay nakaupo sa bangko habang ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Lolo Tasio. Ang matanda ay kalmado ngunit ang kanyang pakiramdam ay nagiging mas maingat sa bawat sandali. Ang liwanag ng lampara ay gumagalaw sa dingding ng kubo. Ang mga anino ay tila sumasabay sa galaw ng hangin sa labas. Sa likod ng kubo ay nakatayo si Bantay sa loob ng kanyang kulungan. Ang itim na manok ay tila may kakaibang pakiramdam sa kanyang paligid. Ang kanyang mga mata ay maliwanag sa dilim. Ang kanyang katawan ay matatag na parang naghahanda sa isang bagay na hindi pa dumarating. Sa loob ng kubo ay naramdaman ni Lolo Tasio ang bahagyang pag-init ng agimat na nakatago sa kanyang dibdib. Ang init ay dahan-dahan ngunit malinaw. Para itong isang tahimik na babala mula sa isang lihim na kapangyarihan. Maraming taon na ang lumipas mula nang ibigay sa kanya ang agimat ng mahiwagang unggoy sa kagubatan. Mula noon ay hindi na niya ito inalis sa kanyang katawan. Ang agimat ay naging bahagi ng kanyang buhay at ng kanyang kapalaran. Hindi niya kailanman sinabi sa ibang tao ang tungkol dito. Ang baryo ay kilala sa mga sabungan at sa mga panabong na manok na matitibay sa laban. Maraming sabungero mula sa malalayong lugar ang dumadayo upang makipaglaban sa mga manok ng baryo. Ngunit sa lahat ng mga panabong ay may isang pangalan na madalas bulong-bulungan ng mga tao. Ang pangalan ni Lolo Tasio. Kakaiba ang kanyang mga manok. Kahit hindi palaging nakikita sa sabungan,
ay may reputation ang kanyang mga alaga na mahirap talunin. Ngunit walang nakakaalam na ang tunay na lakas ay nakatago sa isang manok na hindi pa niya kailanman ipinakita sa sabungan. Si Bantay, isang manok na lumaki sa ilalim ng lihim ng agimat ng unggoy. Sa gabing iyon ay tila nararamdaman ni Bantay na may kakaibang presensya na lumapit sa lugar. Ang kanyang pakiramdam ay nagiging matalas. Ang kanyang mga pakpak ay bahagyang gumalaw sa loob ng kulungan. Ang buwan ay bahagyang natatakpan ng ulap sa langit. Ang paligid ng kagubatan ay tila naging mas madilim. Sa loob ng kubo ay patuloy ang mabigat na katahimikan. Ang estranghero ay hindi pa rin umaalis sa kanyang upuan. Ang kanyang mga mata ay tila naghahanap ng kumpirmasyon sa matanda. Si Lolo Tasio ay nakaupo lamang, ngunit ang kanyang isip ay bumabalik sa mga alaala ng nakaraan. Naalala niya ang unang araw na nakita niya ang sisiw na kalaunan ay naging si Bantay. Ang maliit na sisiw ay kakaiba na agad mula sa iba. Hindi ito natatakot sa mas malalaking manok. Matapang ang galaw nito kahit bata pa lamang. Habang lumalaki ang sisiw ay lalong naging malinaw ang kakaibang lakas nito. Kapag hawak ni Lolo Tasio ang agimat, ay tila mas nagiging matapang ang manok. Parang may ugnayan sa pagitan ng dalawa. Sa paglipas ng mga taon ay naging isang malakas na panabong si Bantay. Ngunit hindi ito ipinakita ni Lolo Tasio sa sabungan. Alam niyang ang kapangyarihan na dala ng manok ay hindi pangkaraniwan. At ang mga bagay na hindi pangkaraniwan ay kadalasang nagdadala ng panganib kapag nalaman ng maling tao. Sa labas ng kubo ay biglang dumaan ang isang malakas na hangin mula sa kagubatan. Ang mga dahon ng punong kahoy ay sabay-sabay na kumaluskos. Sa loob ng kulungan ay bahagyang tumilaok si Bantay. Ang kanyang tinig ay mababang ngunit matalim sa katahimikan ng gabi. Ang tunog na iyon ay tila umabot sa malalim na bahagi ng kagubatan. At sa malayong dilim ng mga puno ay may ilang aninong gumalaw na parang may mga nilalang na nagising mula sa kanilang pagmamasid. Sa sandaling iyon ay naramdaman ni Lolo Tasio na ang lihim na matagal niyang itinago ay unti-unti nang lumalapit sa isang kapalaran na hindi na niya maiiwasan. At ang gabi na iyon ay simula pa lamang ng mga pangyayaring magbubukas sa tunay na kapangyarihan ng mahiwagang panabong na manok na may agimat ng unggoy. Mabigat ang gabi sa baryo. Ang katahimikan ay tila mas lalong lumalim habang ang ulap ay dahan-dahang dumadaan sa harap ng buwan. Sa loob ng kubo ni Lolo Tasio ay nananatiling tahimik ang dalawang lalaki na tila may iniingatang lihim sa kanilang mga isip. Si Lolo Tasio ay nakaupo sa lumang bangko habang ang estranghero ay nakamasid lamang sa paligid ng kubo. Ang hangin na pumapasok sa siwang ng dingding ay nagdadala ng malamig na pakiramdam mula sa kagubatan. Sa bawat sandali ay mas nararamdaman ng matanda ang init ng agimat sa kanyang dibdib. Parang may nagigising na kapangyarihan. Sa likod ng kubo ay nakatayo si Bantay sa loob ng kanyang kulungan. Ang itim na balahibo nito ay kumikislap sa liwanag ng buwan na dumaraan sa pagitan ng mga sanga ng puno. Ang kanyang mga mata ay tila nagmamasid sa malayo. Hindi ito pangkaraniwang manok. Ang lakas nito ay lumaki kasabay ng kapangyarihan ng agimat na matagal ng hawak ni Lolo Tasio. Maraming taon na ang lumipas mula nang matagpuan ng matanda ang mahiwagang bagay na yon sa kagubatan. Ang agimat ay tila may sariling kalooban. Kapag may paparating na panganib ay nararamdaman niya ang init nito. Sa gabing iyon ay mas malinaw ang pakiramdam. Sa malayong bahagi ng baryo ay may mga aso na biglang nagsimulang umalulong. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa pagitan ng mga bahay na nakatayo sa gilid ng palayan. Ang ilang tao sa baryo ay nagising sa kanilang higaan. May kakaibang pakiramdam sa hangin. Parang may presensya na hindi pangkaraniwan. Sa kagubatan na nakapaligid sa kubo ni Lolo Tasio ay marahang gumalaw ang mga dahon ng matataas na puno. Ang hangin ay tila may dalang bulong mula sa malalim na bahagi ng gubat. Sa loob ng kubo ay tahimik pa rin ang dalawang lalaki. Ang estranghero ay tila may hinahanap sagot sa mukha ng matanda. Ngunit si Lolo Tasio ay hindi agad nagpakita ng anumang reaksyon. Marami na siyang naranasan sa buhay at alam niya na ang bawat lihim ay may tamang oras kung kailan ito dapat lumabas. Sa likod ng kubo ay biglang kumaluskos ang lupa malapit sa kulungan ni Bantay. Ang manok ay agad na naging alerto. Ang kanyang mga pakpak ay bahagyang umangat habang ang kanyang mga mata ay tumingin sa direksyon ng kagubatan. Sa dilim ng mga puno ay tila may gumalaw na anino.
Isang mahinang paggalaw na halos hindi mapansin ng karaniwang tao. Ngunit naramdaman ito ni Bantay. Ang kakaibang lakas na dumadaloy sa kanyang katawan ay tila gumising sa kanyang mga pandama. Sa sandaling iyon ay muling uminit ang agimat sa dibdib ni Lolo Tasio. Mas mainit kaysa sa mga nakaraang sandali. Parang may babala na paparating. Ang matanda ay bahagyang napatingin sa direksyon ng likod ng kubo kahit wala siyang nakikita mula sa kanyang kinauupuan. Ang kanyang isip ay bumabalik sa unang pagkakataon na nakita niya ang mahiwagang unggoy sa ilalim ng punong balete sa kagubatan. Ang nilalang na iyon ay hindi pangkaraniwang hayop. May kakaibang talino sa mga mata nito. At ang agimat na iniwan nito ay tila nagdadala ng kapangyarihan na konektado sa kagubatan. Sa labas ay unti-unting lumalakas ang hangin. Ang mga sanga ng puno ay gumagalaw na parang may mga kamay na humahaplos sa kanila. Sa loob ng kulungan ay biglang tumilaok si Bantay. Ang tilaok nito ay malalim at matalim sa katahimikan ng gabi. Ang tunog ay umalingaw-ngaw hanggang sa loob ng kagubatan. Sa malayong bahagi ng gubat ay may ilang ibon na biglang nagliparan mula sa kanilang mga pugad. At sa ilalim ng makakapal na puno ay tila may ilang nilalang na gumalaw sa dilim. Ang gabi ay nagiging mas mabigat. At ang lihim na matagal nang nakatago sa kubo ni Lolo Tasio ay unti-unti nang lumalapit sa sandali kung kailan ito matutuklasan ng iba. Ang kapalaran ng mahiwagang panabong na manok na may agimat ng unggoy ay nagsisimula ng gumalaw sa isang landas na hindi na kayang pigilan ng sinuman. Ang gabi ay patuloy na bumibigat sa paligid ng baryo. Ang buwan ay bahagyang natatakpan ng makapal na ulap. Ang kagubatan sa likod ng kubo ni Lolo Tasio ay tila naging mas tahimik kaysa sa karaniwan. Sa loob ng kubo ay nananatiling kalmado ang matanda. Ngunit sa kanyang dibdib ay patuloy na umiinit ang agimat na matagal na niyang dala. Ang init ay hindi pangkaraniwan, parang may gumigising na kapangyarihan sa paligid. Ang estranghero ay nananatiling nakaupo sa bangko. Ang kanyang mga mata ay tila hindi kumikislap habang nakamasid sa matanda. Ang katahimikan sa pagitan nila ay parang isang mahaba at mabigat na sandali na naghihintay lamang ng paggalaw. Sa labas ng kubo ay dahan-dahang gumalaw ang mga dahon ng mga punong kahoy. Ang hangin mula sa kagubatan ay may dalang malamig na pakiramdam na bumabalot sa paligid ng baryo. Sa likod ng kubo ay nakatayo si Bantay sa loob ng kanyang kulungan. Ang kanyang katawan ay tuwid at matatag. Ang mga mata nito ay tila kumikislap sa dilim. Ang itim na balahibo nito ay tila sumasabay sa mahinang liwanag ng buwan. Biglang kumaluskos ang mga tuyong dahon malapit sa gilid ng kagubatan. Agad na naging alerto si Bantay. Ang kanyang ulo ay bahagyang gumalaw habang nakatingin sa direksyon ng mga puno. Sa dilim ng kagubatan ay tila may mga aninong gumagalaw. Mabagal ngunit malinaw. Parang may mga nilalang na naglalakad sa ilalim ng makakapal na sanga. Sa loob ng kubo ay naramdaman ni Lolo Tasio ang kakaibang panginginig ng agimat. Ang init nito ay naging mas matindi kaysa sa mga nakaraang sandali. Ang pakiramdam ay parang isang babala na may paparating na panganib. Ang matanda ay bahagyang tumingin sa direksyon ng pinto ng kubo. Ang kanyang mga mata ay tahimik ngunit puno ng pag-iingat. Maraming taon na ang lumipas mula nang ibigay sa kanya ang agimat ng mahiwagang unggoy. Ngunit sa lahat ng panahong iyon, ay hindi pa niya naramdaman ang ganitong uri ng init. Parang may mga puwersang gumagalaw sa paligid ng kagubatan. Sa likod ng kubo ay muling gumalaw ang mga dahon sa ilalim ng mga puno. Isang mahinang anino ang tila lumapit sa gilid ng kulungan ni Bantay. Hindi ito tao. Ang galaw nito ay mabagal at maingat. Si Bantay ay hindi umurong. Sa halip ay bahagyang umangat ang kanyang mga pakpak habang ang kanyang mga mata ay nakatutok sa aninong gumagalaw sa dilim. Ang manok ay tila may lakas na hindi pangkaraniwan. Ang kapangyarihan na nagmumula sa agimat ng unggoy ay parang dumadaloy sa kanyang katawan. Sa sandaling iyon ay muling tumilaok si Bantay. Ang tilaok nito ay mas malakas kaysa sa nauna. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa pagitan ng mga puno ng kagubatan. Sa malayong bahagi ng baryo ay muling umalulong ang ilang aso. Ang hangin ay tila naging mas malamig. Sa loob ng kubo ay biglang tumayo si Lolo Tasio. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa direksyon ng likod ng kubo kahit wala siyang nakikita mula sa loob. Alam niya ang pakiramdam na iyon. Ang pakiramdam na may mga nilalang mula sa kagubatan na unti-unti nang lumalapit. Ang estranghero sa loob ng kubo ay nananatiling tahimik.
Ngunit ang kanyang mga mata ay tila may kakaibang kislap habang pinagmamasdan ang bawat galaw ng matanda. Sa labas ay unti-unting gumagalaw ang mga anino sa gilid ng kagubatan. Ang gabi ay nagiging mas mabigat. At ang mahiwagang panabong na manok ni Lolo Tasyo na may agimat ng unggoy ay tila naghahanda sa isang kapalaran na matagal nang naghihintay sa dilim ng kagubatan. Ang hangin sa paligid ng kubo ni Lolo Tasyo ay naging mas malamig habang papalalim ang gabi. Ang mga punong kahoy sa gilid ng kagubatan ay marahang gumagalaw na tila may lihim na ibinubulong sa isa't isa. Sa loob ng kubo ay nakatayo si Lolo Tasyo habang ang estranghero ay nananatiling tahimik sa kanyang kinauupuan. Ang liwanag ng lampara ay kumikislap sa dingding at ang mga anino ay gumagalaw na parang may sariling buhay. Sa dibdib ng matanda ay patuloy na umiinit ang agimat na matagal niyang tinatago. Ang pakiramdam ay hindi na tulad ng dati. Ang init ay mas malinaw at mas mabigat na tila may puwersang gumigising mula sa kailaliman ng kagubatan. Si Lolo Tasyo ay dahan-dahang lumakad papunta sa pinto ng kubo. Sa bawat hakbang ay nararamdaman niya ang kakaibang bigat sa paligid. Pagdating sa pinto ay bahagya niya itong binuksan. Ang malamig na hangin mula sa labas ay pumasok sa loob ng kubo. Sa ilalim ng maputlang liwanag ng buwan ay makikita ang likod ng kubo at ang kulungan ni Bantay. Ang itim na panabong na manok ay nakatayo sa loob ng kulungan. Ang kanyang tindig ay matatag at ang kanyang mga mata ay tila kumikislap sa dilim. Hindi ito natutulog. Ang kanyang pakiramdam ay gising sa bawat galaw ng hangin sa paligid. Sa gilid ng kagubatan ay muling kumaluskos ang mga tuyong dahon. Isang mahinang anino ang dumaan sa pagitan ng mga puno. Mabagal ang galaw nito ngunit malinaw na may presensya na nagmamasid mula sa dilim. Si Bantay ay bahagyang umangat ang mga pakpak. Ang kanyang katawan ay tila naghahanda sa isang laban kahit wala pang nakikitang kalaban. Ang lakas na dala ng agimat ng unggoy ay parang dumadaloy sa kanyang dugo. Sa loob ng kubo ay lumapit ang estranghero sa pinto at tahimik na tumingin sa labas. Ang kanyang mga mata ay tila sanay sa dilim ng kagubatan. Parang matagal na niyang kilala ang uri ng presensya na naroon sa mga puno. Sa sandaling iyon ay muling naramdaman ni Lolo Tasyo ang matinding init ng agimat. Mas malakas kaysa sa anumang sandali mula nang ibigay ito sa kanya ng mahiwagang unggoy. Ang init ay parang isang malinaw na babala. Sa ilalim ng mga puno ng kagubatan ay muling gumalaw ang mga anino. Ang isa sa mga anino ay bahagyang lumapit sa hangganan ng bakuran ng matanda. Ang hugis nito ay hindi malinaw, ngunit ang galaw nito ay hindi tulad ng karaniwang hayop. Si Bantay ay biglang tumilaok ng malakas. Ang tilaok ay matalim at malalim sa katahimikan ng gabi. Ang tunog ay umalingaw-ngaw hanggang sa loob ng kagubatan. Sa malayong bahagi ng baryo ay muling nagising ang ilang aso. Ang kanilang mga alulong ay sumabay sa tilaok ng mahiwagang manok. Ang hangin ay tila nagbago. Ang mga dahon ng puno ay sabay-sabay na gumalaw na parang may dumaan na puwersa sa pagitan nila. Si Lolo Tasyo ay nakatayo sa pintuan ng kubo habang tahimik na pinagmamasdan ang paligid. Alam niyang ang mga pangyayari sa gabing iyon ay hindi pangkaraniwan. Ang kapangyarihan na dala ng agimat ng unggoy ay tila muling nagigising sa presensya ng mga nilalang mula sa kagubatan. At sa gitna ng dilim ng mga puno ay unti-unting lumalapit ang mga aninong matagal nang nagmamasid sa lihim na nakatago sa kubo ni Lolo Tasyo. Ang mahiwagang panabong na manok na si Bantay ay tila naghahanda sa isang kapalaran na maglalantad sa tunay na lakas ng agimat ng unggoy. Mas lalong naging mabigat ang gabi sa paligid ng kubo ni Lolo Tasyo. Ang hangin mula sa kagubatan ay dumadaloy sa pagitan ng mga puno at nagdadala ng malamig na pakiramdam sa buong lugar. Ang buwan ay bahagyang lumabas mula sa likod ng ulap at ang maputlang liwanag nito ay tumama sa bakuran ng kubo. Sa liwanag na iyon ay malinaw na nakatayo ang kulungan ni Bantay. Ang itim na panabong na manok ay hindi gumagalaw. Ang kanyang tindig ay matatag na parang isang bantay na nagmamasid sa bawat galaw ng paligid. Sa loob ng kubo ay nakatayo si Lolo Tasyo sa pintuan habang ang estranghero ay nasa kanyang likuran. Ang kanilang mga mata ay parehong nakatutok sa direksyon ng kagubatan. Ang agimat sa dibdib ng matanda ay patuloy na umiinit. Ang pakiramdam ay parang may puwersang gumigising sa ilalim ng lupa ng kagubatan. Sa gilid ng mga puno ay muling gumalaw ang mga anino.
Mas malinaw na ngayon ang kanilang presensya. Ang mga galaw ay mabagal ngunit maingat. Parang may mga nilalang na lumalapit habang nagmamasid sa bawat kilos sa bakuran ng matanda. Si Bantay ay bahagyang umikot sa loob ng kulungan. Ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa direksyon ng kagubatan. Ang kakaibang lakas na dala ng agimat ng unggoy ay tila nagpapatalas sa kanyang pakiramdam. Ang kanyang katawan ay parang naghihintay sa sandali na kailangan niyang kumilos. Sa loob ng kubo ay nananatiling tahimik si Lolo Tasio. Ngunit sa kanyang isip ay bumabalik ang mga alaala ng kanyang kabataan sa kagubatan. Naalala niya ang punong balete kung saan niya unang nakita ang mahiwagang unggoy. Ang nilalang na iyon ay tila hindi pangkaraniwang hayop. Ang mga mata nito ay may lalim na parang may talino ng tao. At ang agimat na iniwan nito ay tila nagdadala ng kapangyarihan na konektado sa kagubatan at sa mga nilalang na naninirahan dito. Sa paglipas ng mga taon ay hindi na muling nagpakita ang mahiwagang unggoy. Ngunit ang kapangyarihan ng agimat ay nanatili sa kanyang buhay. Ngayon sa gabing ito ay tila nagising muli ang ugnayan na iyon. Sa ilalim ng mga puno ay may isang anino na tuluyang lumapit sa hangganan ng bakuran. Ang hugis nito ay bahagyang nakita sa liwanag ng buwan. Isang malaking unggoy na nakatayo sa dalawang paa. Ang balahibo nito ay maitim at ang mga mata ay kumikislap sa dilim. Hindi ito gumagalaw ng mabilis. Sa halip ay nakatayo lamang ito habang nakatingin sa kulungan ni Bantay. Si Bantay ay hindi umatras. Ang kanyang ulo ay bahagyang tumaas habang ang kanyang mga pakpak ay marahang gumalaw. Sa sandaling iyon ay muling uminit ng matindi ang agimat sa dibdib ni Lolo Tasio. Ang pakiramdam ay parang isang matagal nang nakatagong lihim na muling nabubuhay. Ang estranghero sa likuran ng matanda ay nananatiling nakamasid. Ang kanyang mga mata ay tila may kakaibang kislap habang pinagmamasdan ang nilalang sa gilid ng kagubatan. Ang hangin ay tumahimik sa paligid ng bakuran. Ang mga dahon ng puno ay tumigil sa paggalaw. Sa katahimikan ng sandaling yon ay biglang tumilaok si Bantay ng malakas. Ang tilaok ay matalim at malalim na umalingaw-ngaw sa buong kagubatan. At sa ilalim ng liwanag ng buwan ay bahagyang gumalaw ang malaking anino ng unggoy na tila matagal nang naghihintay sa sandaling iyon. Ang gabi ay tila tumigil sa paligid ng kubo ni Lolo Tasio. Ang hangin ay halos hindi gumagalaw at ang kagubatan ay naging napakatahimik. Sa ilalim ng maputlang liwanag ng buwan ay malinaw na nakatayo ang malaking unggoy sa hangganan ng bakuran. Ang balahibo nito ay maitim at makapal. Ang mga mata nito ay kumikislap sa dilim habang nakatitig sa kulungan ni Bantay. Sa loob ng kulungan ay nananatiling matatag ang tindig ng itim na panabong na manok. Ang kanyang ulo ay bahagyang nakataas habang ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa nilalang na nasa gilid ng kagubatan. Sa pintuan ng kubo ay nakatayo si Lolo Tasio. Ang agimat sa kanyang dibdib ay naglalabas ng matinding init na halos tumagos sa kanyang katawan. Ang pakiramdam ay parang may matagal ng ugnayan na muling nabubuhay sa pagitan ng kagubatan at ng kanyang kapalaran. Ang estranghero ay nakatayo sa likuran ng matanda habang tahimik na pinagmamasdan ang kakaibang tagpo sa bakuran. Sa ilalim ng liwanag ng buwan ay bahagyang gumalaw ang malaking unggoy. Ang galaw nito ay mabagal ngunit may bigat. Hindi ito mukhang galaw ng isang karaniwang hayop. Parang may pag-iisip ang bawat hakbang nito. Unti-unti itong lumapit sa kulungan ni Bantay. Ang lupa sa ilalim ng mga paa nito ay marahang kumaluskos sa mga tuyong dahon. Ang katahimikan ng gabi ay tila mas lumalim habang ang nilalang ay lumalapit. Sa loob ng kulungan ay hindi umatras si Bantay. Sa halip ay bahagyang umangat ang kanyang mga pakpak. Ang kanyang katawan ay tila naglalabas ng kakaibang lakas na hindi pangkaraniwan sa isang manok. Ang kapangyarihan ng agimat ng unggoy ay parang dumadaloy sa kanyang dugo. Sa pintuan ng kubo ay mahigpit na hinawakan ni Lolo Tasio ang agimat sa ilalim ng kanyang damit. Sa sandaling iyon ay tila mas lalong uminit ang mahiwagang bagay. Ang init ay parang isang pulso na sumasabay sa tibok ng kanyang puso. Ang kanyang isip ay bumabalik sa araw na unang nakita niya ang mahiwagang unggoy sa ilalim ng punong balete. Ang nilalang na iyon ang nagbigay sa kanya ng agimat. At ngayon sa harap ng kanyang mga mata ay tila may isa pang nilalang mula sa parehong uri na bumabalik sa kanyang buhay. Ang malaking unggoy ay tumigil ilang hakbang mula sa kulungan.
Ang mga mata nito ay matalim na nakatutok kay Bantay. Ang dalawang nilalang ay tila nagkakaunawaan sa katahimikan ng gabi. Sa sandaling iyon ay muling tumilaok si Bantay. Ang tilaok nito ay mas malakas at mas matalim kaysa sa mga naunang sandali. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa buong kagubatan. Sa malayong bahagi ng mga puno ay may ilang ibon na biglang nagliparan mula sa kanilang mga pugad. Ang hangin ay tila muling gumalaw sa pagitan ng mga sanga. Ang malaking unggoy ay bahagyang yumuko ang ulo habang nakatitig pa rin sa manok. Parang may kinikilalang lakas sa harap nito. Sa pintuan ng kubo ay nananatiling tahimik si Lolo Tasio. Alam niyang ang sandaling iyon ay hindi pangkaraniwan. Ang kapangyarihan ng agimat ng unggoy at ang kapalaran ng mahiwagang panabong na manok ay tila nagtatagpo sa gitna ng malamig na gabi. At sa katahimikan ng kagubatan ay nagsisimula nang mabuksan ang lihim na matagal nang nakatago sa buhay ni Lolo Tasio. Ang gabi ay nananatiling tahimik sa paligid ng kubo ni Lolo Tasio. Ang liwanag ng buwan ay dumadampi sa lupa at sa mga dahon ng puno sa gilid ng kagubatan. Sa bakuran ay nakatayo ang malaking unggoy habang nakatitig sa kulungan ni Bantay. Ang hangin ay bahagyang gumagalaw ngunit ang paligid ay tila puno ng mabigat na pakiramdam. Sa loob ng kulungan ay nakatayo si Bantay. Ang kanyang balahibo ay kumikislap sa maputlang liwanag ng buwan. Ang kanyang mga mata ay matalim at hindi umaalis sa nilalang na nasa harapan niya. Ang kakaibang lakas na dala ng agimat ng unggoy ay tila mas malinaw sa sandaling iyon. Sa pintuan ng kubo ay tahimik na nakamasid si Lolo Tasio. Ang agimat sa kanyang dibdib ay patuloy na umiinit. Ang pakiramdam ay parang isang matagal ng lihim na nagbubukas sa harap ng kanyang mga mata. Sa kanyang likuran ay nananatiling tahimik ang estranghero. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa malaking unggoy at sa itim na panabong na manok. Parang may matagal na siyang hinihintay na mangyari. Sa bakuran ay bahagyang gumalaw ang malaking unggoy. Ang kanyang ulo ay marahang umangat habang ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Bantay. Ang galaw nito ay hindi agresibo. Sa halip ay tila may pag-iingat at pagkilala. Parang kinikilala nito ang lakas na dala ng manok sa loob ng kulungan. Si Bantay ay hindi umatras. Ang kanyang dibdib ay bahagyang umangat habang ang kanyang mga pakpak ay marahang gumalaw. Ang kanyang tindig ay parang isang mandirigma na handang ipaglaban ang kanyang lugar. Sa sandaling iyon ay muling uminit ng matindi ang agimat sa dibdib ni Lolo Tasio. Ang init ay halos umabot sa kanyang leeg. Ang pakiramdam ay parang may enerhiya na dumadaloy mula sa kagubatan papunta sa agimat. Ang hangin sa paligid ay bahagyang lumakas. Ang mga sanga ng puno ay gumalaw na parang may dumaan na hindi nakikitang puwersa. Sa ilalim ng liwanag ng buwan ay biglang tumayo ng tuwid ang malaking unggoy. Ang kanyang mga mata ay kumislap habang nakatitig kay Bantay. Sa loob ng kulungan ay biglang tumilaok ang itim na panabong na manok. Ang tilaok ay malalim at malakas. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa buong kagubatan. Sa malayong bahagi ng baryo ay muling nagising ang mga aso at nagsimulang umalulong. Ang gabi ay tila nagising sa kakaibang enerhiya. Ang malaking unggoy ay bahagyang umatras ng isang hakbang. Ang mga mata nito ay tila may paggalang habang nakatitig sa manok. Parang kinikilala nito ang kapangyarihan na dala ng agimat. Sa pintuan ng kubo ay dahan-dahang huminga si Lolo Tasio. Sa kanyang isip ay unti-unting nabubuo ang isang matagal ng tanong. Yung agimat na ibinigay ng mahiwagang unggoy maraming taon na ang nakalipas ay tila hindi lamang para sa kanya. Ito ay tila isang susi sa kapalaran ng manok na si Bantay. At sa katahimikan ng gabing iyon ay malinaw na ang kapangyarihan ng agimat ng unggoy ay hindi lamang isang lihim ng nakaraan. Ito ay isang puwersa na unti-unting naghahayag ng tunay nitong layunin sa buhay ni Lolo Tasio at sa mahiwagang panabong na manok na kanyang inalagaan. Ang gabi ay nanatiling malamig at tahimik sa paligid ng kubo ni Lolo Tasio. Ang liwanag ng buwan ay malinaw na tumatama sa bakuran at sa mga punong nakapaligid sa kagubatan. Sa ilalim ng liwanag na iyon ay nakatayo pa rin ang malaking unggoy habang nakatitig sa kulungan ni Bantay. Ang hangin ay bahagyang gumagalaw ngunit ang katahimikan ay tila mas mabigat kaysa dati. Sa loob ng kulungan ay nananatiling matatag si Bantay. Ang kanyang itim na balahibo ay kumikislap sa malamlam na liwanag ng gabi. Ang kanyang mga mata ay matalim at puno ng kakaibang lakas.
Ang kapangyarihan ng agimat ng unggoy ay tila ganap ng gumising sa kanyang katawan. Sa pintuan ng kubo ay nakatayo si Lolo Tasio habang hawak ang agimat sa kanyang dibdib. Ang init nito ay hindi na tulad ng dati. Ang pakiramdam ay parang isang apoy na nagbibigay ng lakas at liwanag sa kanyang pakiramdam. Sa kanyang likuran ay tahimik pa ring nakamasid ang estranghero. Ang kanyang mga mata ay tila may malalim na pag-unawa sa nangyayari sa bakuran. Sa ilalim ng liwanag ng buwan ay bahagyang yumuko ang malaking unggoy habang nakatingin kay Bantay. Ang galaw nito ay tila isang pagkilala. Parang kinikilala nito ang lakas na dala ng manok. Sa sandaling iyon ay muling tumilaok si Bantay ng malakas. Ang tilaok ay malalim at malakas na umalingaw-ngaw sa buong kagubatan. Ang tunog ay parang isang tawag na narinig ng mga puno at ng hangin sa paligid. Ang mga dahon ng mga punong kahoy ay sabay-sabay na gumalaw habang ang hangin ay dahan-dahang lumakas. Sa bakuran ay tumigil ang malaking unggoy at marahang umatras patungo sa gilid ng kagubatan. Ang mga mata nito ay nananatiling nakatitig kay Bantay. Parang may iniwan itong tahimik na mensahe sa gabing iyon. Pagkaraan ng ilang sandali ay tuluyan itong nawala sa pagitan ng mga puno. Ang kagubatan ay muling naging tahimik. Sa loob ng kulungan ay nanatiling nakatayo si Bantay. Ang kanyang dibdib ay dahan-dahang bumababa habang ang kanyang mga mata ay nakatingin sa direksyon kung saan nawala ang nilalang. Sa pintuan ng kubo ay naramdaman ni Lolo Tasio na unti-unting lumalamig ang agimat sa kanyang dibdib. Ang matinding init na naramdaman niya ay dahan-dahang nawala. Ang hangin sa paligid ay bumalik sa dati nitong katahimikan. Sa kanyang isip ay malinaw na ngayon ang isang bagay. Ang agimat na ibinigay ng mahiwagang unggoy ay hindi lamang isang anting-anting ng kapangyarihan. Ito ay isang tanda ng ugnayan sa pagitan ng kagubatan at ng nilalang na kanyang inalagaan. Si Bantay ay hindi lamang isang panabong na manok. Ito ay isang nilalang na may kapalaran na konektado sa mahiwagang mundo ng kagubatan. Sa paglipas ng mga araw ay nagsimulang kumalat sa baryo ang balita tungkol sa kakaibang lakas ng manok ni Lolo Tasio. Maraming sabongero mula sa iba't ibang lugar ang dumating upang makita ang panabong na sinasabing hindi matatalo. Ngunit sa bawat laban na pinasok ni Bantay ay malinaw ang isang bagay. Ang kanyang lakas ay hindi lamang galing sa tapang ng isang manok. Ito ay galing sa mahiwagang ugnayan na nagsimula sa ilalim ng isang matandang punong balete, maraming taon na ang nakalipas. Sa bawat tilaok ni Bantay sa umaga ay tila ipinapaalala nito ang lihim na iyon. Isang lihim na nagdala ng pagbabago sa buhay ni Lolo Tasio. Isang lihim na nagbigay ng kapangyarihan sa isang panabong na manok na naging alamat sa buong baryo. At sa tahimik na kubo sa gilid ng kagubatan ay patuloy na namuhay si Lolo Tasio kasama ang mahiwagang panabong na manok na may agimat ng unggoy na naging bantay ang kanyang kapalaran. Lumipas ang maraming taon matapos ang gabing dumating ang malaking unggoy sa bakuran ni Lolo Tasio. Ang kwento tungkol sa mahiwagang panabong na manok ay kumalat sa maraming bayan. Maraming sabongero ang dumayo upang makita si Bantay. Marami ang nagtangkang talunin ito, ngunit sa bawat laban ay nananatiling matatag ang itim na manok. Ngunit sa kabila ng kanyang lakas ay hindi naging sakim si Lolo Tasio. Hindi niya ginamit ang kapangyarihan ng agimat upang yumaman ng labis. Para sa kanya ang manok ay hindi lamang panabong. Ito ay isang biyaya na ipinagkaloob ng kagubatan. Habang tumatagal ang panahon ay lalong tumanda si Lolo Tasio. Ang kanyang buhok ay naging maputi at ang kanyang lakas ay unti-unting humina. Ngunit sa bawat umaga ay naririnig pa rin sa buong baryo ang tilaok ni Bantay. Ang tilaok na iyon ay naging simbolo ng isang alamat. Isang umaga, habang ang araw ay sumisikat sa ibabaw ng mga palayan, ay tahimik na lumabas si Lolo Tasio mula sa kanyang kubo. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa likod ng bahay kung saan naroon ang kulungan ni Bantay. Ang manok ay nakatayo roon na parang naghihintay. Sa sandaling iyon ay muling uminit ng bahagya ang agimat sa dibdib ng matanda. Hindi na ito tulad ng dati na matindi. Ang init ay banayad na parang isang paalala. Dahan-dahang kinuha ni Lolo Tasio ang agimat mula sa kanyang leeg. Matagal niyang tinitigan ang mahiwagang bagay na iyon. Naalala niya ang araw na nakita niya ang kakaibang unggoy sa ilalim ng punong balete sa kagubatan. Ang araw na nagbago sa kanyang kapalaran. Tahimik niyang inilagay ang agimat sa loob ng kulungan ni Bantay.
Parang alam ng manok ang kahulugan ng sandaling iyon. Ang mga mata nito ay nanatiling nakatitig sa matanda. Pagkatapos ay dahan-dahang lumayo si Lolo Tasio mula sa kulungan. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon ay hindi niya hinawakan ang agimat. Lumipas ang ilang araw. Isang gabi ay muling nakita ng ilang tao sa baryo ang isang malaking anino ng unggoy sa gilid ng kagubatan. Ang nilalang ay tahimik na nakamasid sa kubo ni Lolo Tasio. Pagkaraan ng ilang sandali ay narinig ang malakas na tilaok ni Bantay na umalingaw-ngaw sa buong lugar. Pagdating ng umaga ay napansin ng mga tao na bukas ang kulungan ni Bantay. Wala na ang manok. At sa loob ng kulungan ay wala na rin ang agimat. Mula noon ay hindi na muling nakita si Bantay sa baryo. Ngunit sa mga gabi na tahimik at maliwanag ang buwan, ay may ilang tao na nagsasabing naririnig nila sa malayong bahagi ng kagubatan ang isang malakas na tilaok ng manok. Isang tilaok na parang nagbabantay sa lihim ng kagubatan. And ang kwento ng mahiwagang panabong na manok ni Lolo Tasio na may agimat ng unggoy ay naging alamat na patuloy na ikinukwento ng mga matatanda sa baryo. Isang alamat tungkol sa kapangyarihan, sa kagubatan, at sa isang lihim na minsang nagpakita sa mundo ng tao ngunit piniling bumalik sa lugar kung saan ito tunay na nabibilang.